Ang banal na pook ng Brigo Tirtha. Minsan, si Brigo ay nagsagawa ng mahigpit na penitensya upang sambahin si Panginoong Shiva sa loob ng 1,000 taon. Dahil sa tindi ng kanyang pagdinilay, ang kanyang buhok ay namuti at ang kanyang katawan ay natakpan ng burol ng dumi na tinambak ng mga anay at langgam. Minsan, nakita ni Parvati ang matangkad na figurang ito na nababalot ng lupa. Tinanong niya ang kanyang asawa kung sino iyon. Iyan ay ang pantas na si Brigo na nagmumuni-muni. Nais niyang mapasaya ako at humiling ng isang biyaya. Tugon ni Shiva. Tignan mo siya. Ang kanyang balat at buhok ay nabulok na. Tila daan-daang taon na siyang nagmumuni-muni. Ngunit hindi mo pa rin siya kinakalugdan. Napakahirap mong palugurin o i-pleased, puna ni Parvati. Ang kanyang likas na ugali ay nangingibabaw pa rin sa kanya. Siya ay mabilis magalit. Hayaan mong ipakita ko sa iyo, wika ni Shiva. Nandi! Agad na lumitaw ang toro ni Shiva, si Nandi, na handang sundin ang utos ng kanyang Panginoon. Nandi, nakikita mo ba ang Brahmin na iyon na natatakpan ng punso ng mga anay? Itulak mo siya sa lupa. Dumamba si Nandi patungo kay Brigo at itinulak siya. Nagising si Brigo mula sa kanyang malalim na pagninilay at iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya si Nandi na nakatayo sa ibabaw niya at siya'y nagngingit-ngit. Ikaw, toro, anong karapatan mong itulak ako? Papatayin kita ngayon din. Si Nandi ay lumipad paakyat at biglang naglaho. Habang walang magawang pinanood ni Brigo ang pag-alis ng toro, nakita niya si Shiva na nakatayo roon. Agad siyang lumuhod sa paanan ni Shiva dahil sa matinding kahihiyan. Nagsisi siya sa kanyang pagkakamali at pinuri si Shiva. Ngumiti si Shiva at sinabi, nalulugod ako sa iyo. Humiling ka ng anumang biyaya at ipagkakaloob ko ito sa iyo. Nanalangin si Brigo na ang lugar kung saan siya nagpenitensya ay maging isang banal na pook. Mula noon, ang lugar na iyon ay tinawag na Brigo Tirtha. Kapag ang sino man ay bumisita roon, ang kanyang lahat ng kasalanan ay mapapawi at sila ay magiging dalisay. Haribol.